Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang salitang mula sa Diyos, kapag isina sa loob, ay mamumunga ng lubos. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, dating ng dating ang mga taong nanggagaling sa mga bayan-bayan at lumalapit kay Jesus. Nang natitipo na ang napakaraming tao, isinalaysay niya ang talinghagang ito. May isang taong lumabas para maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik, may binhing nalaglag sa daan at nayapakan. At ang mga ito'y tinuka ng mga ibon. May nalaglag sa kabatuhan at pagtubo ay natuyo dahil sa kawalan ng halumigmig. May nalaglag naman sa dawagan. Lumago ang dawag at ininis ang mga binhing tumubo. Ang iba'y nalaglag sa matabang lupa, tumubo at namunga ng tig-isang daang butil. At malakas siyang idinugtong, makinig ang may pandinig. Itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinghagang ito. Sumagot si Jesus, sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit sa iba'y sa pamamagitan ng mga talinghaga, upang tumingin man sila hindi makakita, at makinig man sila hindi makaunawa. Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga nakinig, ngunit dumating ang diablo at inalis sa kanilang puso ang salita upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga nalaglag sa kabatuhan ay ang mga nakinig ng salita at tumanggap nito ng may galak, ngunit hindi ito tumimo sa kanilang puso. Naniwala silang sandali, subalit sa panahon ng pagsubok, ay tumiwalag agad. Ang mga nahasik naman sa dawagan ay ang mga nakinig, ngunit ng malaon ay nadaig ng mga alalahanin sa buhay at pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Kaya't hindi nahinog ang kanilang mga bunga. Ang mga nahasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakinig ng salita ng Diyos. Iniingatan nila ito sa kanilang pusong tapat at malinis, at sila'y nagtiyaga hanggang sa mamunga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang inyong katabi. Mahal ka ni Lord. Palakpakan natin ng Panginoon sa umagang ito. Ha? Sabihin nga ninyo, thank God I am blessed. Mas malakas. Tignan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, thank God you are blessed. Mas malakas. Sabay-sabay natin sabihin, thank God we are blessed. Mas malakas. Palakpakan natin ng Panginoon sa umagang ito. Yan ang ating pagkakatandaan bilang mga mananampalataya at bilang mga deboto. Araw-araw sasabihin natin, thank God I am blessed.
Thank God you are blessed. Thank God we are blessed. Magpasalamat ako at tayo sa Diyos. Bakit? Hindi nagkukulang ang Diyos sa kanyang grasya araw-araw. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Napakaganda ng ating mabuting balita sapagkat ito'y tumutukoy kung anong klaseng lupa ako. Anong klaseng lagayan ako ng salita ng Diyos. Anong ibig ko sabihin? Halimbawa, kayo ho ba'y nakakita na ng puno ng niyog? Uy, nakakita po. Taas na kami nakakita ng puno ng niyog. Ayan, okay. Kapag ba ang puno ng niyog, inilagay ko sa paso, tutubo yon? Tutubo yan. Halaman yan eh. Pero ang tanong ko ito, lalaki ba yan? Hindi. Bakit? Nakalagay kasi sa paso. Amen? Ay ang ugat ng niyog, yan ay pumapailalim sa lupa. Kaya kapag yan inilagay mo sa paso, magiging bansot. Alam niyo yung bansot? Hindi na lumalaki. At hindi rin yan mamumunga. Bakit? Sapagkat yung mga ugat niya hindi na makapailalim sa lupa. Dito tinalakay ng Panginoong Hesus ang tungkol sa talinghaga ng manghasik. Ipaniniwanag pa niya, Sa mga talinghaga ng Panginoong Hesus, ito lang yung talinghaga na meron siyang paliwanag. Sabi ika ng Panginoong Hesus, ang maghahasik ay ang Diyos Ama. Inihasik niya ang salita, At yung ibang mga salita, yung ibang mga binhi, saan nalaglag? Sa daan. Anong nangyari? Nayapakan at kinain ng ibon. Anong sabi ng Panginoong Hesus? Ito yung mga tao na na hindi tinanggap ang binhi ng salita ng Diyos. Dumating ang demonyo at nakuha sila. Yan ay magandang paalaala sa akin at paalaala sa ating lahat. Bakit? Sapagkat kung minsan ang salita ng Diyos ayaw nating tanggapin. Ay bakit? Ay sapagkat ang salita ng Diyos ay masakit kung minsan. Ang salita ng Diyos ay kung minsan ay mabigat. Ano ibig ko sabihin? Sabi ika ng Panginoong Hesus, mahalin mo ang iyong kaaway at ipagdasal mo ang mga umuusik sa iyo. Tanong ko ito, madali bang mahalin ang iyong kaaway? O di ba, hindi ka nakasagot? Sapagkat mahirap talaga. May mga taong ganyan. Ayaw nilang pakinggan. Sabi ng Panginoong Hesus, kung anong ginawa niyo sa mga maliliit kong mga kapatid, ginawa ninyo sa akin. Pero may mga tao talaga na sakim. Iniisip lamang nila ang kanilang mga sarili. Kaya yung salita ng Diyos hindi lumago sa Kanya. May mga binhi na napunta sa batuhan. At anong sabi sa atin? Lumago ito, pero namatay din. Bakit? Ay wala namang gaanong lupa ang bato. Di ba ga? Ano ang mga tawag dito? Ito yung mga taong tinatawag nating ningas kugon. Sabi nyo nga, ningas kugon. Mas malakas. Ano yung ningas kugon? Magaling lang sa simula. Pero anong nangyari? Nung nagtagal, wala na. Nadala na kaagad. Nadala na kaagad. Hindi masyadong umugat. At meron namang mga binhi na doon sa dawagan. Ang dawagan, may lupa yan, kaso may mga damod yan na hindi maganda. Anong nangyari? Ininis, yung binhi, kaya namatay. Sino naman ito? Ito naman tayo, ito naman yung mga tao, na nang dumating, ang mga pagsubok sa buhay, bumitaw agad. Hindi na nakayanan. At may mga binhi, na nahulog sa matabang lupa, At ito ay lumago at namunga. Ito ang hamon sa atin ng ating mabuting balita na
ako at tayo ay maging maging isang mabuting lupa. Ay paano ho ba maging mabuting lupa? Noong kayo nag-aaral pa, no? At alam ko naman, noong kayo nag-aaral pa din, di ba? Nung tayo ay nasa high school o elementarya, di ba sa mga schools natin, gumagawa tayo ng mga compost pit. Alam niyo yung compost pit? No? Yung baga, doon ilalagay yung mga balat ng gulay, balat ng prutas, yung mga nabubulok, no, na mga bagay-bagay, tapos tinatabunan natin ng lupa. At pagkaraan ng ilang mga buwan, ilang linggo, naglalagay tayo ng binhi. At kapag yan ay lumago, nagiging mabunga siya, nagiging malusog siya. Bakit? Mataba ang lupa. Ay paano baga tayo magiging mataba ang lupa? Paano baga ako magiging isang karapat-dapat na paglalagyan ng salita ng Diyos? Simple lang. Kung anong turo ni Jesus, isabuhay natin. Kung anong mga aral ni Jesus, tupdin natin. At kung ano ang inahalimbawa ni Jesus, yun din ang makikita sa atin. Napakaganda ng paalaala ng unang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Tayo pinaalalahanan ni San Pablo, sinabi niya kay Timoteo, tandaan mo Timoteo, ang pinakamagandang halimbawa natin ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Bakit? Sapagkat sa kanyang buhay, yung kanyang mga ipinangaral ay nakita sa kanyang buhay. Subalit may mga ilang tao na hindi nagustuhan ng kanyang ginawa. Kaya siya'y hinarap kay Poncio Pilato at siya'y nahatulang mamatay. Subalit hindi natapos ang lahat sa kamatayan. Siya'y muling nabuhay, naluluklok, at ang kadakilaan ay nasa sa kanya. Ayon ang sinasabi sa atin ni Apostol San Pablo, simple lamang. Pagkakatandaan natin, kapag tayo ay tutulad kay Jesus, may mga tao talagang hindi makakaintindi sa atin. Kapag tayo ay tumutupad sa mga turo at aral ni Jesus, babatikusin tayo. Kapag tayo ay sumusunod sa yapak ni Jesus, may mga tao talagang gagawan tayo ng kwento. Kapag nangyayari sa atin iyan, ay para tayong tumutulad kay Jesus nung siya ay nagpapakasakit. Nung siya ipinako sa krus. Subalit pagkatandaan natin, hindi natatapos lahat yan sa mga paggawa ng kwento, panunumbat, pagbabatikos hindi, mamumunga din ng maganda ang ginagawa nating pagsunod kay Jesus. At yan ang mas pinalalim sa ating mabuting balita. Bakit? Kung ako ay matabang lupa, kung ang sarili ko, ay katulad ng matabang lupa sa ating mabuting balita, ang binhi ng salita ng Diyos ay mamumunga sa buhay ko at buhay natin. Bakit ba tayo pumupunta dito sa simbahang ito? Bakit ba ako'y namimintuho kay Jesus Nazareno? Sapagkat tayo ay nananalangin kay Jesus Nazareno na nawa maging mabubuting hindi lupa, mabubuting nilalang ako at tayo. Upang nang sa ganon, ang salita niya ay hindi lamang papasok sa kabilang tenga at lalabas sa kabila, kundi ang mga salita ni Jesus Nazareno papasok sa aking mga tenga, papasok sa inyong mga tenga, maglalakbay sa aking puso, maglalakbay sa inyong puso, at ito maging bahagi na ng buhay ko. At ay pinapakitaan ng magandang halimbawa sapagkat ngayong araw na ito'y ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Andres Daigon, San Pablo Chong Hasang at mga kasama. Tingnan mga ninyo inyong katabi. Uy, tutulog kayo Tingnan nyo katabi nyo, sabi nyo, anyo asayo. Bakit? Sapagkat ang ating mga santo ngayon ay mula sa Korea. Taga-Korea itong mga santong ito. At sila ay pinag-usig nung
19th century sapagkat sa bansang Korea, inusig ang Kristyanismo. Subalit alam niyo ba na itong si San Andres Gimdaegon, siya ang kauna-unahang diocesanong pari ng Korea. At alam niyo ba na itong si San Andres Gimdaegon ay napunta sa Pilipinas? Diyan sa may Bukawi, no? Sa Lulumboy, noong 1837, 1839, at 1841. Sapagkat ang lugar na iyon ng Bukawi, no, sa may Lulumboy, ay pag-aari ng mga Dominikanong pari. Seminarista pa si San Andres Gimdaegon dito. At siya ay nagsilbing interpreter ng mga Dominikano dito sa Pilipinas. Subalit siya ay bumalik siya sa China, sa may Shanghai, no? Hindi po yung lumpia, ha? Yung Shanghai, sa China, ha? Sa China, andun siya na ordinahang pari. At, no, 1844 siya ay naordinahang pari, siya ay bumalik sa kanyang bansa, pero palihim. Bakit? Kasi kapag nalamang Kristiyano ka, papatayin ka talaga. And after 2 years, 1846, siya ay pinatay, no? Siya ay ipinako sa krus, no? Pinako sa krus hanggang mamatay. Anong pinapakita sa atin ni San Andres Gimdaegon, ni San Pablo Chong Asang at mga kasama? Kahit na inusig sila dahil sa pananampalataya, hindi sila bumitaw kay Jesus. Bagkus, ipinahayag pa nila na sila ay Kristiyano. Hindi sila natakot na magbinyag, mangaral tungkol sa aral ni Jesucristo. Kahit buhay nila ang kapalit. Sabi nga ng isang santo, kung hindi ako nagkakamali, ay si San Hipolito. Sabi ika niya, si San, nalimutan ko na. No. Sabi ika ng isang santo ay ganito, ang dugo ng mga martir ay binhi ng Kristyanismo. At totoo nga, bakit? Sapagkat sa Asya, ang bansang Korea ay ang bansa na may pinakamarami ang pagdami ng Kristiyano. Isipin nyo na lang, nag-ordina sila ng mga pari higit 30 isang araw. Pero yan babalik-balikan natin, binabalik-balikan nila ang mga ninuno nila na naging saksi kay Kristo, na naging saksi sa mga aral niya, na naging saksi na sila'y naging matabang lupa, kaya ang pananampalataya ay lumago at ang mga tao ngayon ay umaani ng bunga ng tinanim ng mga unang martir. Kaya kung kayo ay may time ngayong araw na ito, you can go to Bukawi, no? You can go to Lulumboy. Ang pangalan ng parokya, Nuestro Señor Jesucristo Parish or St. Andrew Gimdaegon Shrine, no? Para mabisita ninyo ang lugar na yon, kung saan namalagi si San Andres Gimdaegon. At yung puno na lagi niyang tinatambayan, buhay pa hanggang ngayon. No? Kaya nga sa pagkapatuloy ng ating banal na misa ngayong umagang nito'y, Hari nawa, panalangin ko at panalangin ko po sa inyong lahat na tayo ay maging matatabang lupa para ang salita ng Diyos ay tumubo at bumunga sa buhay ko at buhay natin. Hihiling tayo kay Jesus Nazareno na tayo'y bigyan ng grasya at biyaya na ang sarili ko at mga sarili natin ay hayaan niyang patabain. No? Na ako ay nananalangin kay Jesus Nazareno at tayo nananalangin kay Jesus Nazareno, nawa ang salita ng Diyos sa buhay ko at buhay natin ay hindi mamatay. At ang salita ng Diyos na nabubuhay sa aking sarili at sa inyong mga sarili ay maipamahagi din natin sa mga tao upang maramdaman at maranasan nila ang pag-ibig, pagmamalasakit at pag-aalaga ng Diyos sa kanila. Amen?
Amen? Amen? Pagpalain po kayo ng poong may kapal.